I'd just like to go back to the question. I really believe the question is very valid, and I think it really opens a lot of scrutiny dapat dito sa budget mismo ng House. Pero kasi ang manner kasi po by which it's being done, meron po kasi tayong tinatawag na parang House Committee on Accounts. No? So sila po talaga yung bumabalangkas ng mismong budget, including the salaries of staff, MOOE, and many other expenditures. No? Problema lang, wala po talagang layer ng scrutiny dito dahil pagkagawa po ng House Committee on Accounts, diretso kaagad siya sa plenary. Diretso kaagad for approval. So I think maganda po na tignan natin. No? I really feel that the question of the trust is really valid. Tignan natin kung paano ba talaga ginagawa yung kanilang budget. And I think umiiral po kasi dito yung parang long-held tradition sa Congress, no? Merong parang parliamentary courtesy na tinatawag na hindi na talaga tinitignan. Which I believe in this case dapat kasi kung sila binabalangkas silang maigi yung mga programa na pinopondohan ng pamahalaan at the national level, bakit hindi natin titignan kung paano sila nagkakaroon ng pondo? I think this is really valid. May follow-up tayo, Rob, ano? Si Terry Ridon, yung accounts, di ba? Siya ang chairman. Kilala niyo si Terry Ridon, di ba? Yung may bombolias sa pisngi. Okay ba yan? Okay, sige po. Dating NPA yun. Ako naman, ang comment ko naman dun sa sa question ni Sir Rob, the thing is, although guaranteed sa ating constitution, right to public information, access to government records, ang problema po kasi walang enabling law. Ang meron po tayo is the Executive Order number 2 na pinirmahan ni Presidente Duterte July 2016. 2 days daw, bago siya first SONA niya. So inutos niya sa pagdating ho sa Executive Department, sige buksan niyo lahat ng records. In fact, if I'm not mistaken, more than 1,000 requests for FOI were processed during his administration insofar as the Executive Department is concerned. Ang problema, walang counterpart from the legislative branch, no? Walang batas po na pinaiiral on how we can access records, no, of the House of Representatives or even the Senate. Kaya yun ho ang challenge ngayon, how to access this information. Okay, so follow-up question lang din about it, also from Dare to Ask, and anybody can answer quickly on this. Sa issue ng liquidation by certification, alright, sabi niya, through concurrent resolution number 10 of 2011, ito po ay na-introduce ni Senator Ping Lacson. In 2011 until now, walang publicly available information that this was repealed. In 2022, then former House Secretary General Velasco said na ang inyong extraordinary and miscellaneous expense ng House ay hindi na re-resibuhan. Attorney Rowen Ganzon, a former COA commissioner, also said the same. EME is just one of the MOOE's line item expense. According to COA report, ang actual amount minsan umaabot ng 3 to 4 times higher than the approved budget. There is also another expense like other maintenance and operating expenses or OMOE na sobrang tumataas din ang actual amount per COA. And these are eventually allocated to each member of the House. The question is, can you please confirm po kung talagang ang liquidation ninyo ay through certification lang? And which expenses ang alam natin na ganito ang practice? At masingit ko lang dyan, yung nag-file ng plunder kay Vice President Duterte, yung si Reverend Adictus at saka yung si Rahim Pest, among others, ay alam nyo kung seryoso sila sa confidential funds, look no further. DILG, the Remulla brothers had 1 billion, more or less, in confidential funds. 1 billion. 500 for DILG, 500 for DOJ. The Office of the President has 5 billion in confidential funds. Gusto nyong puntirihin ng confidential funds? Tignan nyo kung saan ginamit yung confidential funds ng DILG, DOJ, at Office of the President. Okay. Sir Rob, I'd like to take this opportunity and
pose a dare sa Makabayan Black. Buksan ninyo ang inyong libro. Sa inyo dinala ang mga milyong-milyong kinatiwala sa inyo ng taong bayan. Liquidate it, show by example. Pakita nyo sa amin saan nyo ginamit ang pera ng taong bayan, dyan sa Makabayan Black. Alright. So we also have here a representative from Inquirer na gusto magtanong. You can now throw your Ayan, nakasalan po natin ang boses. Sir, sorry. Yung pong comments nyo on sa deliberation sa budget na parang inaano nyo po ay may insertions, may hocus-pocus, and ito po, sumulpot yung Ramil Madriaga. Ito po ba itinatali nyo po doon sa nabanggit nyo rin po na deadline sa February? Doon sa budget, hindi ko alam. Pero dito sa Ramil Madriaga, Ramil, no? Ramil. Bigla na lang siyang lumabas ngayong Disyembre. Unang-una, ang daming pinag-uusapan sa bansa tungkol sa ghost projects and flood control projects na peke, di ba? Alam niyo yung nangyayari, di ba? Meron kang 100 million kunwari na panglagay sa ilog mo. Yung DPWH, yung congressman, ang ginawa, gumastos siguro ng 5 million para hulugan lang ng simento. Pagdaan ng isang baha, nasira na, nakabara pa, kaya bumabaha sa ating bansa ngayon. So ang daming ganong issue ng corruption, kaya nga nag-lead ito sa pagkakatanggal sa DBM Secretary, DPWH, ES, Speaker, and everything. Anong inaantay ng taong bayan ng mga 4 na buwan na? Malaman kung ano nangyayari dito, bakit saan napunta yung mga pera na daang-daang bilyon, di ba? So, magpapasko na, hirap na yung mga Pilipino, lahat ng spotlight nakatutok sa presidente at sa ICI, bigla naman mayroon pang agaw ng spotlight. Yung isang nakakulong na kidnapper, bigla na lang kinlaim na siya ay PSG, siya ay nagtayo ng VP PSG, siya ay nagtrabaho sa NBI, NSC, ISAP, and everything, at siya ay nag-deliver na 1 bilyon na tinatawagan siya direksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga confirmation. Alam nyo, mapapainom ka talaga ng losartan putang ina Alam mo talaga hindi totoo Pero, dahil nga, kapag hindi tayo nagsalita ng ganito, baka akalain ng ibang Pilipino totoo. Pero alam naman natin hindi totoo. Yan yung pang-agaw ng spotlight ngayong Disyembre na ito, na hirap ang mga Pilipino. Kaya, baka timing lang rin, boss. Ramil Madriaga, pang-agaw ng atensyon sa napakaraming spotlight ngayon sa administrasyon, and yung kanyang statement, pinasa na sa ombudsman, baka gamitin pa pang impeachment sa 2026. So yan po yung naisip natin. Tayo personally, ang ina mo, Madriaga, pag talaga nagpalit ng administrasyon. Dr. Calilong, meron po kayong masabi bilang political analyst on this sa question na yon? Yes. Actually, ganda lang naman po yan talaga. Yung formula, yung narrative po nitong administration na to is simply anchored on 3 Ds na tinatawag natin. So they simply deny, they deflect, and they disorient. At the onset, ang mangyayari po talaga rito, it creates a culture of distrust and dismay, especially on the public, basically. So lahat po ito na ginagawa nila, especially kapag meron talagang issue na nalalabas, alam naman natin, ang ginagawa kagad ni Claire Castro is simple denial right away, no? Talagang dinidismiss kagad kahit merong basis at meron talagang logic. Inaalis niya kagad talaga. And I think this is really what they're trying to do right now. The projection is very, very clear. Now, it's going to be incumbent upon us, especially tayo po na nandito, no, na nakakaunawa, nakakaintindi sa sitwasyon, paano natin ito ilalatag sa ating mga kababayan? Paano natin sasabihin na tayo ay talagang ginagawang tanga nitong administration na to? Sorry for the word, pero that's really how it is, no? Because the narrative is being spun in such a way na talagang wala tayong choice kundi tanggapin yung kanilang narrative. Pero I think right now with social media, with the power of the vloggers that we have here, talagang kakailanganin po natin lahat ng tulong para po ipaalam sa publiko talaga na itong layunin ng gobyerno na to, talaga yung gusto nilang gawin
simply does not have any space in our democratic reality at the moment. Yun lamang po, maraming salamat.